Huwag mong hahayaan na lamunin ka ng iyong pagnanasa. Hindi po ito simpleng tukso. Ito po ang isa sa mga kasalanan na paulit-ulit kang binabalikan. Ito po ang kasalanan na madalas nagtatagumpay sa maraming tao. Ang kasalanan ng laman. Last. At ang mas delikado po dito, hindi mo namamalayan, unti-unti ka nitong kinukontrol. Pero may maganda balita po dito. May paraan para mapagtagumpayan ito. At may mga santo po na dumaan sa matinding tukso at nanalo po sila. Isa na po dito si Saint Catherine of Siena. Ang last po ay hindi simpleng desire. Hindi po ito katulad ng gutom o pagod, hindi po ito simpleng attraction lang. Ito ay desire na uncontrolled, selfish, nakatuon sa sarili, naghahanap ng instant gratification. Ito pong malalim na punto dito. Ang last ay pagkuha po ng isang bagay na hindi ayon po sa tamang paraan ng Diyos. Sa halip na pagmamahal, nagiging paggamit. Bakit ito napakalakas? Una po dito, connected ito sa katawan. Ang last po ay parang physical reaction, may biological response, may chemical trigger. Ibig sabihin po nito, hindi lang po isip ang involved, pati katawan. Pangalawa dito, madaling matrigger. Isang image, isang video, isang thought, sapat na para magising ang desire. Kaya sa panahon po ngayon, mas mabilis itong umatake. Pangatlo po dito, madaling ulitin. Kapag ginawa mo isang beses, naku po, mas madali na sa susunod. At kapag paulit-ulit, nagiging habit. Pangapat po, may illusion ng pleasure. Sa simula po parang masarap, parang satisfying, parang harmless. Pero sa huli po, guilt, emptiness, spiritual dryness. Sinasabi nga po in 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee from sexual immorality. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi dito na pag-aralan mo. Sinasabi dito, labanan mo agad. Ang sinabi po dito, flee. Bakit flee? Dahil ang kasalanan ito ay hindi mo dapat nilalaro. Hindi mo dapat tinitest. Hindi mo dapat kinakausap. Kapag nilapitan mo, ikaw ang lalapit sa pagkatalo. Ito pong malalim na reality dito. May laban na pinapanalo sa pakikipaglaban. Pero ang last po, pinapanalo sa paglayo. Hindi ka po duwag kapag umiwas ka sa tukso. Matalino ka. Marami po kasi ang nagsasabi na normal lang ito. Natural lang yan sa isang tao. At sa isang banda po, yes, may natural aspect. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang hindi nakikita ng marami, ang last ay may spiritual dimension. Ito po ay laban ng isip, ng puso, at ng kaluluwa. Ito pong malalim na katotohanan dito. Ang last ay hindi po paggawa ng mali, kundi pagbaling ng puso palayo sa Diyos. In Matthew chapter 5 verse 28, sinasabi na po dito, anyone who looks with lust, tingin lang. Ibig sabihin, nagsisimula ito sa loob. Ano pong proseso ng pagkatalo? Thought, imagination, desire, action. At lahat ito nagsisimula sa loob mo. Now, ang realidad po sa spiritual warfare, ang kalaban hindi po agad umaatake sa action. Uunahin niya ang isip. Dahil kapag kontrolado niya ang isip mo, kontrolado ang kilos mo. Ito pong importanteng reality. Ang last ay hindi lang kasalanan ng katawan, kundi paglayo ng puso sa Diyos. Now, anong sekreto ni Saint Catherine of Siena na maaari nating sundin? Si Saint Catherine po ay hindi pinanganak na malakas agad. Siya po ay simpleng babae, walang espesyal po na status, ordinaryo po sa paningin ng mundo. Pero extraordinary sa pananampalataya. Dumaan po siya sa matinding tukso, disturbing thoughts, spiritual oppression, emotional struggle. Hindi po ito maliit na laban. Ito po ay real spiritual warfare. Ito pong importanteng realization. Ang mga santo po hindi exempted sa tukso. Ang kaibahan lang nila, paano sila lumaban. Bakit masasabi nating nanalo si Saint Catherine? Hindi po dahil wala siyang kahinaan, hindi po dahil hindi siya tinutukso, kundi dahil may tamang paraan siya ng pakikipaglaban. Hindi ka po matatalo dahil sa tukso. Matatalo ka kapag mali ang paraan ng laban mo. Now, ito po ang unang sikreto ni Saint Catherine. Sabi nga po ni Jesus sa kanya, kung nais mong magtagumpay, tularan mo ako. Hindi niya po sinabi na gawin mong madali ang buhay mo. Hindi po niya sinabi na iwasan mo lahat ng hirap. Ang sinabi po ng ating Panginoong Kristo sa kanya, dalhin mo ang krus. In Hebrews chapter 12 verse 2 sinasabi nga po, He endured the cross. Ibig sabihin po nito, hindi tinakasan ni Kristo ang paghihirap. Tinanggap niya ito. Na ito po malalim na katotohanan.
Ang tukso po ay bahagi ng laban. At ang laban po ay hindi laging madali. Na ito pong napaka-importante. Karaniwan po gusto natin mawala kaagad ang tukso. Pero ang turo po ni Kristo, gamitin mo ang tukso para lumakas. Paano? Kapag may tukso po, huwag lang umiwas. Ialay mo ito kay Kristo. Sabihin mo, Lord, inaalay ko ito sa iyo. Ito pong malalim na lesson dito. Ang tukso po ay pwedeng maging dahilan ng pagkatalo or daan ng paglago. Ito po ang rule ni Saint Catherine of Siena. Never argue with the enemy. Sa unang tingin po parang simple lang. Pero kapag naintindihan mo ito, magbabago pong paraan ng laban mo. Bakit hindi dapat makipag-argue? Dahil ang tukso po ay hindi diretso, hindi po obvious, hindi po tapat. Ito po ay mapanling lang. Paano po gumagalaw ang tukso? Hindi po ito magsasabi ng magkasala ka. Ang sasabihin po nito ay, okay lang to, isang beses lang naman. Wala namang makakaalam. Ito pong malalim na reality. Kapag pumasok ka sa debate, nasa territory ka ng kalaban. At doon po siya malakas. Bakit ka matatalo? Dahil kaya niyang i-twist ang logic. Kaya niyang i-justify ang mali. Kaya niyang gawing tama ang kasalanan. At kapag nakipag-argue ka, unti-unti kang mahuhulog. Now, ito pong practical application dito. Kapag may tukso po, huwag gawin ito. Huwag mag-isip ng excuse. Huwag makipag-debate sa isip. Huwag i-entertain ang thought. Dahil kapag pinatagal mo ang thought, lalakas po ito. Gawin mo ito agad. Halimbawa na naman po, tumayo ka, lumabas ka, magbasa ka, mag-pray ka. Hindi mo po kailangan na patunayan na malakas ka. Kailangan mong maging matalino. Now, huwag pong panghinaan ng loob. Ito pong madalas na pagkakamali kasi. Kapag nadapa, sumusuko na agad. Kapag nag-fail, nawawala na ang gana. Sabi nga po ni Saint Catherine, do not lose fervor because of weakness. Ito pong malalim na katotohanan dito. Ang pagkakamali ay hindi katapusan. Ang pagkadapa ay hindi failure. Ang tunay na talo ay pagsuko. Ang kalaban po ay hindi lang gustong mahulog ka. Gusto niyang huwag ka nang bumangon. Ito pong process ng pagkatalo. Nagkasala, nakaramdam ng guilt, nawala ng pag-asa, sumuko. Doon ka talaga natatalo. Kaya ito pong napaka-importante. Kapag bumagsak ka, bumangon ka agad. Huwag mo nang patagalin ang guilt. Lumapit ka agad sa Diyos. Hindi po sinusukat ng Diyos ang kabanalan mo sa kung ilang beses kang nadapa, kundi sinusukat niya kung ilang beses kang bumangon. Now, ito pong isa sa pinaka-powerful na revelation. Nang tanungin ni Saint Catherine ng ating Panginoong Kristo, Lord, nasaan ka noong nahihirapan ako? Ang sagot po ng ating Panginoong Kristo, nasa loob ng puso mo. Ito pong malalim na katotohanan. Kapag ikaw ay nahihirapan, nasasaktan, nalulungkot sa tukso, ibig sabihin lang po nito, nasa loob mo ang Diyos. Bakit? Dahil kung wala siya, mai-enjoy mo ang kasalanan. Pero kung nandyan siya, nararamdaman mo ang pagkontra sa loob mo. Hindi lang yung simpleng konsensya, pero ang Diyos na mismo ang tumatawag sa iyo. Ito pong importanteng reality. Ang struggle mo ay hindi po sign ng weakness. Ito ay sign na lumalaban ka. Kung nasasaktan ka sa kasalanan, ibig sabihin po, buhay ang konsensya mo. Gumagalaw ang Diyos sa iyo. Kaya hindi po sapat ang inspiration. Kailangan ng action. Una, magdasal po araw-araw. Hindi lang po kapag may tukso. Gawin mo itong daily connection sa Diyos. Pangalawa po, iwasan ang triggers. Kilalanin mo ang apps, ang websites, ang situations na nagtitrigger sa iyo at iwasan mo sila. Kung madalas kang natutukso sa Facebook, iwasan mong paggamit ng Facebook. Kung hindi naman yan para sa trabaho, kung hindi naman yan para sa mas mahalagang purpose, mas mahalaga po na iwasan ito kaysa sa matukso ka araw-araw. Pangatlo po, mag-communion at confession. Ito pong spiritual weapon mo. Hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo ng grace ng Diyos. Pangapat po, mag-focus sa Diyos. Kapag walang laman ang isip mo, papasok pong tukso. Kaya punuin mo ito ng prayer, ng scripture, ng good thoughts. Panglima po, mag-discipline. Hindi mo po pwedeng sundin lahat ng nararamdaman mo. Kailangan mong matutunan ang self-control. Hindi po ito one-time victory. Ito po ay daily battle. Kaya, ang last po ay hindi po biro, hindi po maliit, hindi po harmless. Ito ay spiritual battle na tahimik pero malakas. Kung hindi mo lalabanan, unti-unti ka nitong kakainin. Pero kung lalaban ka, mananalo ka. Hindi sa lakas mo, kundi sa Diyos. Ang tanong po ay hindi kung may tukso, kundi kung pipiliin mong lumaban o magpadala. Hindi ka po nag-iisa sa laban na ito. At hindi ka po ginawa para matalo.
Ginawa ka para magtagumpay. Kung ang tukso po ay paulit-ulit na bumabalik, mas lalo kang dapat lumapit sa Diyos. Kung ang kasalanan po ay kumakatok, huwag mong pagbuksan. Ang tanong po dito ay hindi kung may tukso, kung paano ka lalaban at kung sino ang kakampi mo. Kung sangayon po kayo sa video na ito, paki-comment po sa baba. Saint Catherine of Siena, pray for us. Please like and share, ibahagi po natin ito at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.